asawa mo, David. Kaya ako, higit na may karapatan sa'yo, hindi ang Krida mo! Asawa? Kailan ka naging asawa ko? I mean, kailan mo ginampanan ng pagiging isang may bahay ko? Bakit wala kang maisagot? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami tayong nakikita at naririnig na nasisira ang isang pamilya dahil sa pangangaliwa ng isa sa mag-asawa. Bakit kaya nangyayari ito? At ano ang nagiging epekto ng hiwalayan ng mag-asawa sa kanilang mga anak? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabel? Sabel! Ma'am! Ma'am! Bakit po? Nasaan si Ram? Tulog na po yung anak niya, ma'am. Si David. Ma'am, hindi pa po umuwi. Anong oras umalis? Kanina pa pong mga alas 5 ng hapon, ma'am. Ano? Ibig mo sabihin, kanina pa siya nasa lakwatsahan? Ha! Sigurado ako, nandun na naman yung sa bahay ng Krida niya. Oh, buksan mo yung pinto, baka si David na yan. Ay, opo, ma'am. Ay, ma'am, narito na po si Sir David. Saan ka galing? Mind your own business. Sabi ko, saan ka galing? Bakit ka pa matanong? Ikaw hindi kita pinakikialaman sa mga ginagawa mo. Bakit? Ha? Nasa bahay ka na naman ng Krida mo magdamag? Ano bang gusto mo? Naghahanap ka na naman ba ng away? Asawa mo ako, David. Kaya ako ang higit na may karapatan sa'yo, hindi ang Krida mo! Asawa? Kailan ka naging asawa ko? I mean, kailan mo ginampanan ng pagiging isang may bahay ko? Ano? Bakit wala kang maisagot? So, ako ang binabaligtad mo, ha? Ikaw nga dyan. Minsan hindi ko naramdaman na asawa kita. Dahil si Janice lang ang lagi nasa isipan mo. Kung wala kang magandang sasabihin, mabuti pa pagpahingahin mo na lang ako. Huwag ka bastos! Ano ba? Bitiwan mo ko! Huwag pa, aray ko, gago! Huwag mong uling gagawin sa akin yan, ha? Binabalaan kita. Hindi ako katulad ng mga babae mo na pumapayang na gulpe ng mga asawa nila. Sinisiguro ko sa'yo, David, na kapag ginawa mo ulit sa akin ito, wapulutin ka sa kangkungan! Look! Kahit anong gawin natin, babagsak din sa ganito ang usapan. Dediretsahin na kita. Lumayo ka na sa Krida mo dahil ako ang legal wife mo! Kung hindi mo ako mahal, fine! Basta kumilos ka ng naaayon para na rin sa kapakanan ng anak natin. Ayoko na! Hindi ka Alis makakalis! na ako! Hindi! Hindi ka makakalis sa bahay. Sige, subukan mo. Subukan mo. At subukan mo ng hiwalayan ako. Hindi ako magdadalawang isip. Durugin ka! Mild, Akin ka lang, David. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko hahayaang agawin ka sa akin ang Krida mo over my dead body! Oh, David, naparito ka. Halika, samahan mo ko rito. Coffee or tea? Janice, aalis na tayo rito. Mamumuhay na tayo ng payapa. Talaga? Aalis na tayo rito? Paano ng asawa mo? I'm sure na hindi siya papayag. Wala akong pakialam sa asawa ko. Bahala siya sa buhay niya. Ang importante, magsasama na tayo. Pero kilala ko si Mildred. Kapag umalis tayo, sigurado akong hindi niya tayo titigilan. Lalong masisira ang buhay natin, ang pagmamahalan natin. Ako ang bahala. Alam ko kung saan tayo magtatago. Pero kilala ko si Mildred. May pera yon at tiyak na gagamitin niya yon para matuntun tayo. Ako ang bahala. At paano tayo nakakasiguro na magiging maayos ang lahat? Basta, ako lang bahala. Pero David, mahirap nang sumugal tayo roon. Delikado ang papasukin natin. Mag-isip-isip ka naman. Kung wala kang konkretong plano, lalaki ang problema natin. Ano ka ba? Sabi ko lang ako ang bahala eh.
Bakit tila parang wala kang tiwala sa akin? Nagkamali ako. Parehong-pareho kay ni Mildred. Masyadong nagmamagaling. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo ako ginagalito? Pinagmumukha niyo akong tanga at walang alam. Hindi sa ganun. Gusto ko lang masiguro kung ano ang magiging buhay natin kung sakaling umalis na tayo rito. Janice, tapatin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, David. At alam yan ng Diyos. Kung ganun, sumama ka sa akin. Sige, David. Sasama na ako sa'yo. Isabel! Isabel! Ma'am? Ma'am, bakit po? Bakit po? Nasa si David, nakita mo? Kasi wala na ibang gamit niya doon sa kwarto namin. Ay, opo. Aalis lang po niya kaninang 4:00 ng hapon. Oh, Nakita ko nga po, may dala-dala siyang bag. sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi po. Pero nagpahatid po siya sa driver niyong si Nilo. Nasaan na siya? Kararating lang po niya. Nandun po sa kusina. Nilo! Nilo! Ma'am! Ma'am! Bakit po? Saan pumunta si David? Sa condominium po sa Cubao, ma'am. Ha? Hindi po niya sinabi sa akin kung sino po yung pupunta niya ron eh. O kung gano'n, samahan mo ko. Samahan mo ako pumunta doon. Sigurado ako, nandun yung sa kirida niya. Doon yun pumunta. Ha? Bilis na, ihanda mo yung sasakyan. O, Isabel, ikaw naman, batayan mo sila habang wala ako, ha? Opo. Makuha nga yung baril na tinatago ko dito sa drawer. Kapag nahuli ko sa aktong nagtataksil yan si David, hindi ako mangingiming tantarin siya ng bola. May bisita ka bang inaasahan ngayong gabi? Actually, maliban sa'yo, wala akong inaasahang bisita ngayong gabi. Teka, sisilipin ko kung sinong bisita natin. David! David, si Mildred! Ha? Ako nang haharap sa asawa mo. Magtago ka muna. Sige. Kamusta na, Janice? Anong ginagawa mo rito? Gusto na kitang bisitahin. At syempre, nandito yung asawa ko eh. Kaya babawiin ko siya sa'yo. Wala akong panahon pang makipag-away sa'yo. Oh, ganun. Ha? Aray ko! Asawa ko nilalandi mo! Hindi mo siya makukuha sa akin! Magkakamatayan tayo! Ako ang mahal ni David at hindi ikaw! Ah, ganun, ha? Huwag mo gawin kaya, ano? Hindi ako ang tipo ng babae nagpapasampal! Kung ayaw mong masampal, hiwalayan mo si David! Kung nangangati ka na sa sobrang kalandian mo, magpakamot ka sa ibang lalaki, magsasawa ko! Ha? Mildred! Pumasok ka sa loob. Huwag kang mag-iskandalo dyan. May pinag-aralan ka pa naman, nakakahiya ka. Kaya lang ako na parito para sunduin ka, mahal kong asawa. Wala akong balak makipag-away sa'yo. Hindi na ako sasama sa'yo. Hindi ka sasama sa akin? Pwede kitang idemanda. Ayaw sumama sa'yo ni David. So get out of our house! Ginagalit niyo talaga ako, ha? Kung hindi ka nababalik sa akin, David, dapat sa inyong dalawa mamatay! Mildred, baba mo yung baril mo. Mga walang hiya kayo! Mga taksil! Nasaan ako? Bakit liwanag ng paligid? David, nasa ospital ka. Oh, ikaw pala, Daniel. Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo kaya napasugod ako dito. At bilang kakambal mo, ako nagbantay sa'yo habang wala ka pang malay. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ka na. May awa pa rin ng Diyos sa'yo. Si Janice.
Nasaan na siya? Ang alam ko, pareho kaming binaril ni Mildred. Sorry, Tol. Pero balita ko, dead on spot si Janice. Si Mildred naman nakakulong na. Oh, Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Janice, mahal ko. Kasalanan ko lahat. Hindi siya mamamatay kung hindi dahil sa akin. David, Si Ram, kumusta na anak ko? nasa pangalaga siya ng hipag mong si Eliza. Sa totoo lang, sobrang nalulungkot ang pamangkin ko dahil nakakulong ang mama niya. Gusto ko makalabas na dito sa ospital. Gusto ko makausap ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Makakalabas ka din ng ospital. Kailangan mo lang munang magpahinga. Ram! Huwag ka masyado malikod dyan sa labas. Baka maaksidente ka. Opo, Tita Eliza! Ram, I hate you, Papa! anak, sandali. Kakausapin lang kita. Dahil sa'yo, kaya nakakulong si Mama. Sabi pa sa akin ni Tita Eliza, iniwan mo si Mama para ipagpalit sa ibang babae. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo sa akin. Tatanggapin ko ang galit mo. Pero alam mo ba, pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, sana buhay pa si Janice. Sana hindi nakakulong ang mama mo ngayon. At higit sa lahat, buo ang pamilya natin. Bakit mo ba nagawa yung kay Mama? Ram, minahal ko naman ang mama mo. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na minahal niya ako. Nakita at naramdaman ko yun sa ibang babae. Sa tita Janice mo. Pero anak, wala akong balak na tumakas sa responsibilidad ko sa'yo. Oo, siguro, nagkamali ako. Pero alam kong maiintindihan mo rin ako paglaki mo. Ramp, katawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kayo mapapatawad. Ram, I hate you, Papa! I hate you! Ram, anak! Bumalik ka dito! Anak! Anak! Oh, Diyos ko! Patawarin mo ako! Kapag tayo ay may asawa at anak na, matuto tayong makontento. Iwasan natin ang magtaksil sa ating kabiyak. Dahil sa bawat magulang na nangangaliwa, buhay ng anak ang nasisira. At sila ang laging kawawa. Magbago tayo at patnubay sa ating sambayan ang ibibigay ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz.
sa kanyang panahon. Hindi ba't sabi ko sa'yo, handa kong gawin lahat, maprotektahan lamang kita. Hindi, Alex. Huwag mong gawin ito. Huwag mong akuin ang kasalanang hindi mo ginawa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming OFW ang nakikipagsapalaran alang-alang sa kapakanan ng kanilang pamilyang iiwan sa Pilipinas. Kahit padelikado at kahit nakararanas sila ng diskriminasyon at pang-aabuso, ay patuloy lamang silang lumalaban para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Alex sa ating dunang sa kanyang panahon. Grabe. Ang lalakas naman ng speaker sa mga tindahan. Nasaan kaya si Dolor? Alex! 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 O, Dolor! Ba't ngayon ka lang? Ay, hindi kita marinig kasi ang ingay ng speaker dito sa paligid. Ang daming tao, doon na lang tayo sa banda doon, tahimik. O, tara. Grabe tong palengke na to. Ingay! Ang naaalala ko dito, Divisoria. Oo nga eh. Parang ang Divisoria itong Piraeus. Nga pala, bakit ngayon ka lang? Eh kasi, pinagmalupitan na naman ako ng amo ko kanina. Tingnan mo, ginawa sa akin. O, Diyos ko. Grabe naman yan, mga pasamo sa braso. Napakawalang yan naman ng mga amo mo. Bakit hindi ka na lang umalis dyan sa kanila? Alam mo naman na hindi pwede. Kasi di ba nasa kanila yung passport ko? Kaya nga ito, nagtitiis na lang ako sa mga pagmamalupit nila. Pero ang kinatatakot ko, Dolor, baka mapatay ka nila sa pagmamalupit nila sa iyo. Teka, bakit hindi ka magsumbong sa konsulada natin? Wag. Gusto mo bang lalo akong pag-initan ng mga amo ko? Kung may magagawa lang sana ako. Pasensya ka na, Dolor. Inaamin ko. Naaasar ako sa sarili ko kasi hindi kita matulungan. Hindi kita maipagtanggol sa mga amo mo kahit na tungkulin kong protektahan ka. Dahil boyfriend mo ako. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Alex. Naintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Una sa lahat, ako yung nagpumilit na sumama sa'yo sa Greece. Kahit na nga sinabi mo sa akin na doon na lang ako sa Pilipinas magtrabaho, sinuway pa rin kita. Eh, tutuloy na pala ako dahil sa katigasan na ulo ko. Huwag kang mag-alala. May katapusan din yung paghihirap mo. Makaipon lang ako ng pera na sasapat sa ating dalawa. Hindi na kita pagtatrabahuin. Yun nga eh. Matapos lang talaga ang kontrata ko, uuwi ako ng Pilipinas. Ayoko na dito sa Greece. Impyerno ang buhay ko dito. Matatapos din yung kalbaryo mo. Basta kung kinakailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Oo nga pala. Malapit ng second anniversary natin. Gusto ko nang makasal tayo. Alam mo, hindi lang ikaw ang naiinip. Ako man. Gusto ko na rin makasal tayo. Kung gusto mo, magpakasal na tayo dito sa Greece. May simbahang Katoliko doon sa may Kolonaki. Ano, pakasal na tayo. Nabigla naman ako doon. Oo, bakit hindi? Kung may pera ba eh. Pero wag muna nating biglayin yung mga sarili natin. Magastos din kahit na ba sabihing simple lang yung kasal natin. Kung sa bagay, may punto ka. Pag-ipunan natin yung para naman maganda ang kasal natin. May tamang panahon sa pagpapakasal. Hello, Dolor. Alex, tulungan mo ako. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak?
Nasaan ka na? Nasa bahay ka ba ng amo mo? Oo, naririto ako. Alex, anong gagawin ko? Nakapatay ako. Ano? Sino napatay mo? Ang amo ko lalaki. Kasi ginahasa niya ako. Pinamoy ako ng demonyong yun. Pero hindi ko naman siya intensyong patayin. Aksidente lang ang lahat. Oh, Diyos ko! Anong gagawin ko? Ayokong makulong. Kapag nahuli ako ng mga pulis, papatayin nila ako. Kaya tulungan mo ako para mo ng awa. Oh, sige. Sige, pupuntahan kita dyan. Ngayon din mismo. Huwag ka magpapanik. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Alex, tulungan mo ako. Kaya nga ako naririto. Para tulungan ka. Nasaan yung amo? Nandun sa kwarto. Paano mo siya napatay? Nasaksak ko. Hindi ko naman sinasadya. Ayun, nabigla lang ako. Diyos ko. Alex, ayokong makulong. Ayokong mabulok sa bilangguan. Hindi ko siya gustong patayin. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Tana. Ano nang gagawin natin? Paano mo ako matutulungan? Magpalit ka ng damit mo. Tapos ibigay mo sa akin yung duguan mong damit. Susulugin ko. Tapos kapag nakapagbihis ka na, umalis ka na nitong bahay. Ako na bahala rito. Paano ka? Huwag mo sabihin sa akin. Aakuin mo ang kasalanan ko. Hindi ba't sabi ko na sa'yo, handa akong gawin ang lahat. Maprotektahan lamang kita. Hindi. Huwag mong gawin ito. Huwag mong akuin ang kasalanan. Hindi mo ginawa. Sige na, Dolor. Magpalit ka na ng damit mo at umalis ka na. Ngayon na mismo. Pero Alex... Sundin mo ang gusto ko. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala sa akin. Ako ang bahala sa sarili ko. Sige na. Ano man ang mangyari sa akin, basta tandaan mo. Mahal na mahal kita. Ma, wag na po kayong malungkot. Anumang oras makakasama na natin ang pinsan ko. Alam mo, SP, mahal na mahal ko yan si Alex. Kasi ako nagpalaki sa kanya. Itinuring ko na siyang parang tunay kong anak. Oh, nandito na po ang pamangkin nyo, si Alexander Giron. Tito Wendy. Alex! Oh, Diyos ko! Salamat, nakalaya na ang pamangkin ko. Mahigit 7 taong ka rin nakulong sa Greece. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi ginawa niyo lahat para makahingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas para mapagaan ang sentensya ko. Pero wala na sa amin ang pagod. Ngayon makakasama ka na namin ulit. Ate SP, na-miss din kita. Na-miss ko kayong lahat na nagmamahal sa akin. Masaya kami para sa pamilya nyo, Mr. Giron. Lubos din po ako nagpapasalamat sa inyo at sa gobyerno natin para makalaya ako. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Ginagawa lang namin ang aming sinumpaang tungkulin para sa ating mga kababayang nasa abroad. Ate SP, Kuya Anton, may balita ba kayo kay Dolor? Sino, Dolor? Yung ex mong pahamak? Oo. May balita ba kayo sa kanya? Ang alam ko, pagka-uwi niya ng Pilipinas, bumalik na siya sa probinsya niya sa Ilocos Norte. At ang huli kong balita, nag-asawa na siya pagkaraan ng 6 na buwan. Simula nung masintensyahan ka sa Greece. Ganun ba? May aaminin ako sa inyo. Si Dolor talaga ang nakapatay sa amo niya. Inaako ko lang ang lahat. Anong sinabi mo? Alex! 7 taon ang nawala sa buhay mo nang dahil sa babaeng yun. Tapos napakahirap pa ng pinagdaanan
mo namang ginawa yun, Alex? Mahal ko si Dolor. Hindi ko maatim na maakulong at mapariwara ang kasintahan ko. Pero tingnan mo kung saan ka dinala ng pagmamahal mo. Halos masira ang buhay mo sa kasalanang hindi mo naman pala ginawa. Pagkatapos mong akuin ang kasalanan niya, tingnan mo ginawa niya. Hindi ka man lamang dinalaw o kahit nagpakita man lamang ng kahit konting malasakit. Tapos nung araw na sinentensyahan ka, nakuha pa niyang makipaghiwalay sa'yo. Walang yasya. Hindi lang ikaw, Alex, ang nagdusa sa ginawa ng babaeng yan. Lahat tayo! Oo! Huwag na natin sisihin si Dolor. Hindi naman niya sinabi sa akin na akuin ko ang kasalanan niya. Ako mismo ang nagboluntaryo. Huwag mong sabihin sa amin na mahal mo pa siya. Nakamove on na ako sa kanya. Tama lang yan, Alex. Kalimutan mo na ang babaeng yon at magbagong buhay ka na. Daming tao ngayon sa palengke. Kasi malapit na ang Pasko. Ito ang unang Pasko ko simula nung makalaya at makauwi ako ng Pilipinas. 4 na buwan na ang nakalilipas. Alex? Ikaw ba yan? Dolor, akala ko nasa Ilocos ka na. Nagpasya kami ng asawa ko na bumalik ng Pilipinas dahil nga mas maganda ang buhay namin dito. Nabalitaan ko nga. May asawa ka na. Kailan ka pa nakalaya? Kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas? 4 months na ang nakaraan. Eto, nagbabagong buhay ngayon. Masaya ako kasi makakasama ko na ang pamilya ko ngayong Pasko. Kasama mo, asawa mo? Ay, hindi. Nasa trabaho siya ngayon. Kumain ka na ba ng tanghalian? Hindi pa. Tara. Kain tayo dito sa katabing fast food. Treat ko. Halika. Masaya naman ako at nakalaya ka na. Kumusta na kayo ng asawa mo? Okay naman kami. Masaya. Meron na kaming 2 anak ngayon. Parehong babae. O ikaw, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Wala pa. At saka, hindi yun ang priority ko sa ngayon eh. Simula nung makalaya ako, ayos din naman ang buhay ko. Tinutulungan ko si Tita Wendy sa negosyo niya. Minsan, namamasada ako ng tricycle. Sana mapatawad mo ko nung iniwan kita sa gitna ng pagsubok. Nung mga panahon na yun naunahan ako ng takot. Ay, intindihan ko naman ang sitwasyon mo. Gusto mo lang naman magkaroon ng maayos at tahimik na buhay. Alam mo, sa totoo lang, araw-araw akong binabagabag ng konsensya ko. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak kapag naiisip ko na nagdurusa ka sa kulungan dahil sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Palagi naman kitang pinagdarasal na sana'y ligtas ka at sana makalaya ka. Namanata pa nga ako doon sa Quiapo. Hiniling ko na magkaroon ng himala at mapagaan ang sentensya mo. Salamat kung ganun. Dahil dininig ng Diyos ang panalangin mo. Alam mo, wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pag-ako sa kasalanan mo. At kahit kailan, hindi ko nakuhang magalit sa'yo. Alex! Huwag kang mag-alala. Matagal na kitang pinatawad at tanggap ko na yung nangyari sa atin. Kahit na hindi tayo nagkatuluyan, ang mahalaga, napunta ka naman sa tamang lalaki. Naging mabuting asawa sa akin si Dante. Mahal na mahal niya ako at ang aking mga anak. Pero Alex, alam ko, makikita mo rin ang tunay mong pag-ibig. Sana.
makita ko siya balang araw. Pero kung wala, okay lang din sa akin. Marunong naman ako maghintay. Maraming salamat sa lahat-lahat. Hanggat nabubuhay ako, tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mong pagliligtas sa akin. Ang tunay na paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-amin ng iyong mga kasalanan. At hindi natin masisisi ang iba kung minsan dahil pinipili nilang akuin ang kasalanan ng iba, lalo na ng taong mahal niya. Ngunit bago natin gawin yun, isipin din natin ang magiging epekto nito sa ating buhay. Huwag nating ituloy kung alam mong ikapapahamak mo. Ang totoong hustisya ay makakamit lamang sa pamamagitan ng katotohanan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmel Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Alam nyo, tayong mga seaman, may pangangailangan din tayo sa mga babaeng ito na ito lamang ang makapagbibigay. Kailangan mabuhay uli ang dugong dumadaloy dyan sa ibaba ninyo. Ano, pabibinyagan ko na ba kayo sa kanila? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahirap ang trabaho ng isang OFW. Isa na rito ang seaman. Napipilitan silang malayo sa kanilang asawa o minamahal para lamang makapaghanap buhay. Pero dahil sa sobrang pangungulila sa pamilya, mayroong iba na naghahanap at natutukso sa panandaliang aliw. Makabubuti ba kaya ito sa iyong sarili at sa iyong pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Sunny sa ating dunang sa kanyang panahon. Ganun ba, Helen? Ayaw sa akin ang mama mo? Oo. Alam mo naman galit mo sa seaman dahil nga kay Papa na nag-jump ship para sumama sa ibang babae. Kaya huwag ka nang pupunta sa bahay namin. Dahil sigurado ako magpaparinig lang sa'yo mama ko. Pero hindi naman lahat ng seaman katulad ng papa mo. Alam ko. Pero mahirap nang magpaliwanag pa kay mama. Hindi siya nakikinig. Basta para sa kanya, hindi magiging mabuting asawa ang mga seaman. Helen, handa kong patunayan sa kanya na mali siya sa kanyang iniisip sa akin. Sunny, naniniwala akong mabuti kang tao. At alam kong mahal na mahal mo ko. Huwag mo nalang pansinin si mama. Basta, tuloy pa rin ang relasyon natin. Kahit natutol pang mama ko, itatago na lang natin ang lahat. O sige, payag ako. Siya nga pala. Third year ko na sa susunod na pasukan. Magte-training ako sa barkol ng 1 taon. Ibig sabihin, 1 taon tayong hindi magkikita.
Iniisip ko pa lang. Parang nangihinaan ako. Huwag kang mag-alala. 1 taon lang naman yun eh. Sonny, huwag mo sana akong kakalimutan pagsampa mo ng barko. Oo, mahal. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pagtataksilan o ipagpapalit sa ibang babae. Oh, John, ikaw pala. Ano? Kumusta ka na? Ayos na ba pakiramdam mo? Hindi ka na nahihilo? Medyo okay lang ngayon ang pakiramdam ko. Nasa pier na kasi tayo. Alam mo, Sunny, sa totoo lang, no? Nawiwirduhan ako sa iyo eh. Ha? Kasi magdadalawang buwan na tayong nasa barko. Pero hindi ka pa rin sanay sa paglalayag. Alam mo ba, may sinabi sa akin nung si third mate na hanggang hindi ka sumusuka ng kulay green, hindi ka masasanay sa paglalayag. Lalo na kung maalon. Talaga, John? Oo, pre. Ako nga, 1 linggo pa lang ako dito eh. Sumuka na ako ng ganun eh. Kaya nga nawiwirduhan ako sa'yo dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay. Ewan ko. Siguro, nakakadagdag na rin yung pag-aalala ko sa girlfriend ko. Kaya ganitong nararamdaman ko. Ganon? O dyan, palapit sa atin yung si third mate. Oh. May kasama siyang 3 magagandang babae. Sir, may kasama siyang mga akyat barko. Nate, Sir, pakikilala ko kayo sa mga bisita nating babae. Siya si Alexandra. Hi! Siya naman si Amy. At siya naman si Yana. Hi, boys! Ladies, sila naman sina John at Sunny. Hi, girls. Mga OFW sila na nagtatrabaho dito. Andito sila para samahan tayo. At magbigay na rin ng ligaya sa atin. Ay, tama si Kevin. Nandito kami para mawala ang lumbay na nararamdaman nyo. Ladies, sagot ko na sila. Kayo na ang bahala kung paano nyo sila i-entertain. Sure, Kevin! Mates, mapit kayo sa akin. Bakit po, sir? Kalikan nyo, ha? Huwag nyo kong ipapahiya. teka sir, ano po bang gagawin namin? Oh, huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa alam. Sunny, kaya sila nandito para magbigay ng aliw sa atin. Aliw? As in sex? Hindi. Maglonobay na tayo. Ano ka ba, Sunny? Sandali. Virgin ka ba? Hindi na po. Alam nyo, tayo mga seaman, may pangangailangan din tayo na ang mga babaeng ito lamang ang makapagbibigay. Kailangan mabuhay uli ang dugong tumadaloy dyan sa ibaba nyo. Ano? Mabibinyagan ko na ba kayo sa kanila? Ang exciting yan, sir. Gusto ko yan. Ano, Sunny? Game ka na ba? May girlfriend ako sa Pilipinas. Uy, ano ngayon? Hindi mo na nahihiwalayin ang girlfriend mo eh. Maghahanap ka lang ng panandaliang aliw. Ano? Ayos na ba? Ayos na, sir. Sa akin na si Alexandra, ha? Kayo, ladies, pumili na kayo kung sino ang gusto nyo sa kanila. Akin si Papa John. Yun, tama-tama. Gusto rin kita. Okay na ba si Sonny? Ano? Gusto mo na ba? Gusto mo paligayahin kita ngayon? Sige, Yana. Na-excite na ako.
Huwag kang masyadong lumapit. May sipon ako eh. Ano ka ba? Wala akong pakialam kahit na mahawa pa ako. Sige, payakap na nga sa mahal ko. Namiss kita. Miss kita. Grabe, hindi ko pala nagpasabi na uuwi ka na pala. Kasi gusto kitang sorpresahin. At saka ang bilis ng 1 taon, di ba? Teka, tumutulo si Pungo. Sandali ko kunin ko lang itong tissue sa bulsa ko. Siguro kasi puro trabahong inaatupag mo kaya humihina ang resistensya mo. Dapat nagpapahinga ka. Simula kasi nung nagbarko ako, naging mas sakitin ako eh. Hindi nga ba, naikwento ko sa'yo. Dati muntik na akong mapauwi dahil madalas akong tabla ng sakit. So nga pala, may mga pasalubong ako sa'yo. Ito, imported chocolates at itong teddy bear na nasa paper bag. Ito. Thank you, Sonny. Halika, pasok mo muna sa loob. Sunny, pinagtimpla kita ng kalamansi juice. Kailangan mong uminom ng sagana sa vitamin C para lumakas ang resistensya mo. Salamat po, tita. Puti na lang talaga at umuwi ka na. Kasi itong si Helen, madalas umiyak nang wala ka. Nami-miss ka raw niya palagi. First time po kasing nagkahiwalay kaming dalawa, kaya nahirapan po ako mag-adjust. Eto nga, Sunny, madalas kong sabihin dito sa anak ko, masanay na siyang maalis ka. Sinasabi ko rin sa kanya na talaga maraming sakripisyo ay binibigay ng misis ng isang seaman. Tita, papayag po ba kayo sakaling alukin ko na ng kasal ang anak niyo ngayon? Kung ano ba ang desisyon ng anak ko, nire-respeto ko yun. Buti naman po. Tanggap niyo na ako para kay Helen. Ako kasi, kung saan magiging maligayang anak ko, abay doon ako. Sonny, seryoso ka ba talagang pakakasalan mo na ako? Mukha ba akong hindi seryoso, mahal? Pero di ba patakaran ng pagiging seaman na bawal mag-asawa kapag maid ka pa lang? Pwede namang secret marriage eh. Magpapakasal tayo nang hindi pinapaalam sa eskwelahan ko. Oh, anak, anong desisyon mo? Papayag ka na ba sa inaalok sa'yo ng boyfriend mo? Helen, pinapangako ko naman sa'yo na mamahalin kita ng buong tapat. At kahit kailan, hindi ako gagawa ng bagay na maaaring makasakit ang damdamin mo. Ikaw lang ang buhay ko. At ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Hindi ka magsisisi kapag tinanggap mo ako bilang asawa. Please, Helen, marry me. Sonny, tinatanggap ko. Magpapakasal ako sa'yo. Ano, mahal? Masaya ka ba ngayong honeymoon natin? Siyempre. Parang may sinat ka. Ah, may sinat ka nga. Pinagod mo kasi ako eh. At ako pa sinisi mo, ha? Hindi nga. Seriously. Napapansin ko, madalas kang nagkakasakit. Magpa-check up ka kaya sa doktor. Gusto mo samahan pa kita? Hindi. Simpleng sinat lang ito. Hindi na kailangan pa magpa-check up. Hindi. Tsaka Sunny, nag-worry ako dyan sa tumutubo dyan sa balat mo. Bakit? Nakakadiri ba? Hindi. Hindi ako nandidiri. Pero kasi yung mga pulang patsi-patsi dyan sa katawan mo, Hindi ba bungang araw lang yan? Hindi. Kakaiba eh. Ha? Basta, aalis tayo bukas. Sasamahan kita magpa-check up sa doktor. Kailangan mong gumaling. Kasi baka maka-apekto yan ng malaki sa pag-aaral mo. Graduating ka pa naman. Maupo muna kayo. Thank you. Ano, Doc?
May resulta na po ba kayo sa test na ginawa ninyo sa asawa ko? Mr. C, may tanong lang ako, ano? May instances po ba na gumagamit kayo ng any kind of illegal drugs na ini-inject? No, hindi ako addict, Doc. I see. How about nakipagtalik ba sa iba bukod sa inyong... Sandali. Ano po bang findings nyo? Ano po ba sakit ko? Mr. C, huwag kayong mabibigla kasi ayon dito sa resulta ng inyong lab test, may positive po kayo sa HIV. Helen, Lumayo ka sa akin. teka, magpapaliwanag ako. Sige, paliwanag mo sa akin. Paano ka nagkaroon ng HIV? Huh? Magtapat ka nga sa akin. Nakipagsiping ka ba sa ibang babae nung nasa barko ka? Ha? Oo. I'm sorry. Ang buong akala ko faithful ka sa akin. Pinanghawakan ko yung promise mo sa akin na hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ko. Pero ano to? Nagkahiwalay lang tayo ng 1 taon. Pinagtaksilan mo na ako. Helen, Pinagkatiwalaan kita, Sunny. Pero sinira mo tiwala ko sa'yo. nagsisisi na ako. Magsisi ka man, huli na ang lahat. Ayan na, may HIV ka na at hindi na magagamot yan. Sunny, ilang beses tayong nagsiping simula nang umuwi ka. Kaya hindi malabong nahawaan mo rin ako. Sorry, Helen. I'm sorry. Huli na, para magsisi ka. Dahil sa init ng katawan, sinira mo ang buhay mo at dinamay mo pa ako. Patawad, pinagsisisihan ko na lahat. Sige, patatawarin kita. Hindi rin kita hihiwalayan. Pero sana magsilbing aral na ito sa'yo. Sunny. Pangako, magiging tapat na ako sa'yo. Ang pangangaliwa ay isang ugali ng taong walang respeto sa kanyang pamilya, asawa o karelasyon. Kaya maraming pamilya ang nasisira dahil pinaiira ng pagiging makasarili. Huwag nating hayaang mahulog tayo sa tukso. Kung mahal mo at may respeto nga sa iyong asawa o pamilya, magiging tapat ka sa kanila. Lalabanan mo ang anumang tuksong lumalapit sa iyo. Dahil kapag nasira na ang tiwala nila sa iyo, mamumuhay ka lamang na mag-isa at puno ng pagsisisi sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang kapal ng mukha mo.
Palayasin mo siya dito, anak. Hindi siya karapat dapat mahalin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hangad ng magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ngunit may pagkakataong dahil sa hirap ng buhay, ang kaangyaang hanap ng anak ay hindi maibigay. Ito ang naging karanasan ni Claire sa ating dulang sa kanyang panahon. Wow! Ang ganda ng damit at sapatos na suot mo, Claire. Pati bag. Talagang maganda, Ate Donna. At mahal pa. Sigurado. Bili na naman sa'yo ni Armando mga yan. Ano pa? Hindi ko naman mabibili mga ito eh. Sakita ko lang sa pabrika. Oh, tingnan mo itong relo, oh. Bigay niya rin to. At expensive din. Sana naman tigilan mo na yung pagsasamantala doon sa mga nagiging nobyo mo. Pabili ka ng kung ano-ano sa kanila. Tapos iniiwan mo rin naman sila. Nakakasakit ka na ng damdamin. Ay, hindi totoo yan, ate, ha? Napapasaya ko nga sila eh. Ano? Dahil sa mga nangyayari sa amin. Ano? Ibig mong sabihin na ibigay mo ng sarili mo sa mga naging nobyo mo? Ito naman, gulat na gulat pa. Ito na ang uso ngayon. Pambihira ka. Mamaya magbuntis ka dyan sa ginagawa mo. Ah, hindi mangyayari yon. Dahil marami ng paraan para hindi mabuntis ang babae. Kaya huwag kang mag-alala. Masaya ako, Claire. At nakasama kita dito sa Baguio kahit na mga 3 days lang. Siyempre, ako rin. Ngayon lang yata ako nakarating dito. Kaya lang, hindi kaya magalit ang parents mo sa'yo? Bakit naman sila magagalit? Hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. At saka hindi naman kita lolokohin. Handa akong paksalan ka, ha? Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Ah. Halika, mamasyal pa tayo. Gusto ko makita ang lahat ng magagandang lugar dito. O, sige, sige. Ibili tuloy natin ang mga pasalubong ang pamilya mo. Thank you. Ang bait mo talaga. Dahil mahal na mahal kita. Oh, wag mo rin kalilimutan yung sinabi ko sa yung cellphone, ha? Dumating na ba ang kapatid mo? Opo, inay. Tulog na nga. Napagod doon sa haba ng biyahe mula Baguio. May mga pasalubong nga pala siya. Hindi naman kami interesado doon. Ang ibig namin ng tatay nyo, itigil niya ang masama niyang ginagawa. Ay nako, ilang beses ko na nga pinagsabihan pero ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Hindi naman kasi sa marunong makontento sa kinikita niya sa trabaho niya. Kaya ginagamit niya yung sarili niya upang matikman ang layaw. Nag-aalala na nga po ako. Baka mamaya mapahamak siya sa kanyang ginagawa. Idalangin na lamang natin siya na sana imulat siya sa kanyang pagkakamali bago mahuli ang lahat. Naku, ang dami naman tao rito. Saan pa kaya may bakanting table? Ayoko naman mag-lunch sa ibang restaurant. Mas masarap kasi ang pagkain dito eh. Excuse me? Naghahanap ka ba ng mauupuan? Oo. Ganun ba? Ayun ang place ko. Bakante doon. Wala kasi akong kasama. Doon ka na lang kumain. Ano kasi? Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan kaya nilapitan kita. Ako nga pala si Walter. Ikaw, anong pangalan mo?
Ang gwapo, di ba? Di ba, Nay, ate? Oo, gwapo nga. Mukhang mayaman. Talagang mayaman siya, Ate Donna. Ganda ng kotse niya eh. Siya ba madalas mong kausap sa cellphone? Opo, Nay. Sinagot ko na ho siya. Kaming dalawa na. Ang bilis naman. Kailan mo lang nakilala? Mabait si Voltaire, ate. At saka mahal namin ang isa't isa. Alam ko na sa kanya ang mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Kaya hindi ko na siya pinahirapan pa. Oh, paano si Armando? Tinapos ko na po ang lahat sa amin. Ha? O paano kung makakita ka ng higit kay Voltaire? Iiwan mo rin siya? Ay, hindi ah. Siya na talaga ang gusto ko, ate. Bata, gwapo, mabait, at mayaman. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Ano bang sasabihin mo sa akin, Voltaire? Ito naman, hindi mo na ako pinag-overtime sa pabrikang pinapasukan ko. Gusto kitang ipakilala sa daddy ko. Ah? Kailan? Ngayon sana. Ano? Ito naman, pampira ka naman. Binigla mo naman ako. Pasensya ka na. Pupunta kasi sa ibang bansa ang daddy ko. Magbabakasyon. Dahil na broken hearted siya. Kaya gusto ko bago siya umalis, makilala ka muna niya. Matanggap kaya niya ako? Mahirap lang ako. Hindi ka naman mukhang mahirap eh. Ang gaganda nga ng mga gamit mo. Ito naman. Siyempre, nagtatrabaho ako. Nagsisipag. Kaya nakakabili ako ng mga ito. Inaalis ko lang ang kaba mo. Don't worry. Mabait si daddy. Hindi siya matapobre. At payag siya kung saan ako magiging maligaya. Hi, Dad. Kasama ko na po ang girlfriend ko, si Claire. Claire, daddy ko. Ikaw? Ikaw ang girlfriend ng anak ko? Armando? Teka, magkakilala kayo, daddy? Kilalang kilala ko siya, Voltaire. Isa siyang masamang babae. Daddy? Siyang babaeng humuthot sa akin. Ang sumugat sa aking damdamin. Armando? Claire, totoo ba ang sinabi ng daddy ko? Totoo ba? Walter, hindi ko alam na dati mo siya. Kung ganun, totoo nga. Pero mahal kita, Walter. No. At tapos ng lahat sa amin ng daddy mo. Ang kapal ng mukha mo. Anak, palayasin mo siya dito. Armando? Hindi siya karapat dapat mahalin. Anak? Oh, bakit ka umiiyak? At nasaan ang nobyo mo? Bakit hindi ka na inihatid? Inay. Inay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo? Dinala po niya ako sa kanila. Ipanakilala sa daddy niya. At hindi ka natanggap ng daddy niya. Dahil mahirap tayo. Hindi po ako natanggap. Dahil ang daddy niya, si Armando pala. Ano? Galit na galit po sila mag-ama sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi namin? Na baka dahil sa banli mong ginagawa, masaktan ka, mapahamak. At nangyari na nga. Hindi ka kasi marunong makontento sa buhay na mayroon ka. Ano po ang gagawin ko, Nay? Tay, mahal na mahal ko po si Voltaire. Anak, ihanda mo na lamang ang iyong sarili at tatagan mo ang sarili mo sa anumang mangyayari. Hindi mo siya masisisi na kalimutan ka. Dahil sa ginawa mo sa kanyang ama.
Inay, kumusta na po si Claire? Mababa na ang lagnat niya, anak. Mabuti naman po. Ilang araw din siya nagkasakit. Dinamdam niya ng labis ang paglayo sa kanya ni Voltaire. Hindi na siya tinawagan. Dapat din po maunawaan natin siya. Hindi talaga madaling tanggapin ang pangyayaring yun kina Claire at sa kanyang daddy. Sana maging aral na ito sa iyong kapatid. Claire, nakabihis ka. Oo, ate. Papasok na ako sa pabrika. Ilang linggo rin akong absent dun eh. Ayoko matanggal ako. Salamat naman. At mukhang maliwanag na ang isip mo. Alam ko namang akong nagkamali eh. Kaya siguro nangyari ito. Para mamulat ako. Kaya tinatanggap ko na. Anak, natutuwa kami sa narinig namin. Ang pagbabago mo talaga ang aming hangad. Patawarin niyo po ako, inay. Itay. Sa hindi pagsunod sa mga pangaral ninyo. Dapat nagsikap na lang ako. Hindi ko sana sinapit ito. Malilimot mo rin ang iyong kabiguan, anak. At makakatagpo ka rin ng lalaking para sa iyo. Hingin mo lamang yun sa Diyos at makikita mo. Ibibigay niya yun sa tamang panahon. Mainam sa tao ang marunong makontento. Mas madaling maaabot ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jerry Mutia, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.